Baka hindi mo namalayan na nasa maling tao ka na pala. Halika, pag-usapan natin yan. Samahan mo ako, okay? Una, nasa maling tao ka kung mahalaga ka lang kung may kailangan siya sa'yo. Nakakalungkot, di ba? Sa bagay, kahit papano mahalaga ka pa rin naman paminsan-minsan. Alam mo, minsan nakala natin na mahal tayo ng isang tao. Pero kung mahalaga ka lang dahil nandyan ka, o di kaya mahalaga ka lang kung na-provide mo yung gusto niya, naibigay mo yung mga pangangailangan niya, ang mas masakit lang dito yung wala ka nang maibigay sa kanya. Tapos parang wala ka na ring halaga para sa kanya, di ba? Pero maramdaman mo yan eh. Maramdaman mo yan na mahalaga ka talaga sa kanya dahil kailangan ka. At maramdaman mo rin na pinapahalagahan ka dahil mahal ka talaga niya. Kasi malaki ang pinagkaiba nun eh. Pinapahalagahan ka dahil kailangan ka. Or pinapahalagahan ka niya dahil mahal ka talaga niya, di ba? Ganito yan eh. Paano mo malalaman kung yung tao ay pinapahalagahan ka dahil mahal ka? Sila yung mga taong kahit wala ka nang maibigay, andyan pa rin sila. Ramdam mo pa rin na mahal ka talaga niya. Kahit nasa time ka na bagsak ka na, andyan pa rin siya, pinagtsatsagaan ka pa rin niya. Inalalayan ka pa rin niya. Pero yung mga taong pinapahalagahan ka lang dahil may kailangan sa'yo, yun yung mga taong iiwanan ka lang dahil walang-wala ka na. Yan yung mga taong iiwanan ka na kapag may problema ka. Iiwanan ka na dahil medyo lusyang ka na. Iiwanan ka na kapag medyo mahirap na ang pinagdaanan ng pamilya. Iiwanan ka na kapag nahihirapan na kayo. Pero kung yung taong mahal ka talaga, kahit anong problema, mga pagsubok na darating sa buhay nyo, kahit pa may mga taong gustong guluhin o sirain ang relasyon nyo, baliwala yan lahat sa kanya. Hindi kanyan iiwan. Hindi kanyan ipagpapalit kasi pinapahalagahan ka dahil mahal ka niya. Pangalawa, kapag ikaw ay nasa maling tao, sobrang gulo ng relasyon nyo. Isang big sign na ito na nasa maling tao ka talaga. Kasi kaya ka nga nakipagrelasyon para maging masaya ka, di ba? Magkaroon ng kapayapaan sa buhay, para may katuwang ka sa buhay. At higit sa lahat, kahit pa paano gumaan ang buhay, di ba? Paano naman kung ang relasyon na yan ay nagdadala lang din sa'yo ng matinding stress at naging magulo lang ang buhay mo. Masabi ko talaga sa'yo na nasa maling tao ka na. Tawag nga nila dito toxic, di ba? Sino ba namang tao ang nangarap na sana balang araw pag ako'y may karelasyon na, gusto ko ang maging magulo ang buhay namin? Wala naman, di ba? Kasi kung nasa tamang tao ka, alam naman natin na gagaan talaga ang buhay mo. Kahit sabihin na natin, hindi man ito sa financial na aspeto kasi hindi naman lahat ng tao pinalad na magkaroon ng partner na masagana ang buhay. Pero maramdaman mo talaga yan eh. Masaya ka, may peace of mind ka, hindi magulo ang buhay nyo kasi naniniwala naman ako sa isang relasyon, hindi lang ito usapang financial eh. Kasama din dito ang usapang emosyonal. Kaya bonus na lang sa'yo kung makatagpo ka ng tao na nasa kanya na ang lahat. Pero napakakunti lang nito. Ibig ko sabihin dito, yung satisfied ka sa araw-araw na buhay, yung tipong gigising ka sa umaga na may kinang ang iyong mga ngiti. Tulad ng sabi ko minsan, hindi talaga natin napapansin na nasa maling tao na pala tayo. Dahil akala natin, kapag mahal natin yung isang tao, okay na yun. Go lang ng go. Kasi nga, mahal natin. Dito nga nabubuo yung sinasabi nilang bulag ang pag-ibig eh. Kasi nabubulag talaga tayo kapag mahal natin yung isang tao. Hindi natin napapansin na mali na pala yung ginagawa sa'yo. Ganun pa man, dapat matuto tayo at magiging aware sa mga naging bunga nito. Dahil kung wala nang katapusan ang palagi niyong pag-aaway, na paulit-ulit na lang, isang dahilan pa rin, yung mga dating pinag-awayan, sumbatan, silusan, mga pagdududa, at kung ano-ano pang katoksikan sa relasyon. Sana kayo pupunta niyan. Baka ang ending ng relasyon nyo ay mauwi lang din sa hiwalayan, di ba? At ang pangatlo, kung nasa maling tao ka, wala kang paglago. Imbis na pataas ka, mas lalo ka pang bumaba.
Dahil ako'y naniniwala na kapag nasa tamang tao ka, sisikapin ng taong ito na hilain ka pataas. At ang maling tao naman, hihilain ka pababa. Halimbawa lang, kung dati, taon-taon, nakakapagregalo ka pa sa sarili mo, mga bagong damit, kakabili ka pa ng pang-makeup mo, pero ngayon hindi mo na ito nagawa. Hindi dahil sa kinulang kayo sa budget, kundi alam mo na kapag gagawin mo ito ay siya pang dahilan ng pag-aaway nyo. Yung tipong wala na siyang suporta sa iyo, di ba? Imbis na suportahan ka niya para makapag-ayos ka sa sarili mo, tinutulungan ka niya para mapagaan ang buhay mo at para mawala ang stress mo, pero hindi. Mas lalo pa niyang pinapataas ang stress mo. Sa sign talaga ito na sa maling tao ka na. Para sa akin kasi, napakahalaga na makahanap tayo ng isang taong handang sumuporta sa mga gawain natin, mga pangarap natin. Yung partner na ginaguide tayo sa tamang bagay, minomotivate tayo kung paano mabuhay at paano maging masaya. Halimbawa, sinusuportahan tayo para mag-aral. Ito yung mga bagay na posibleng makatulong sa atin na maiangat ang buhay natin, di ba? Hindi yung sila pa ang dahilan na nawalan ka pa ng motivasyon sa buhay, sa pagtrabaho, sa pag-aaral, pag-aalaga sa sarili. Nako, sobrang maling tao po yun. Kabaliktaran po talaga yon sa tamang tao na araw-araw kanyang ini-encourage. Sige, gawin mo yan. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Kumbaga, ang taong ito ay masaya kung makita kang umangat sa buhay mo. Okay? Hanggang dito na lang muna ako. Sana nasa tamang tao ka.